ng mga awit na ilawan natin ang buong mundo. Ang kalibutan abi karon ang hugna sa tao nang nagkarambula. Tunod ano nga nagkarambula na sila. No? Pusilingon ang tao sa kalibutan basta wala Diyos kanang tawag nato na gamo ang ilang kaisipan. No? Nga ang gamo ang ilang kaisipan. Una, kwarta. No? Ikaduha, ang ilang kaisipan kanang gusto sila kagkwarta, kagmagyaman sila. Ikatulo, mga tao sila na wala nagtuo kaangay sa ato kapag kabuhi diha sa Diyos. So ang atong kinabuhi dili na ingon nga garo, dili gamo na ata sa gitawag nga malinaw nga kabuhi diha sa Ginoo. Okay? Kung saan man nato nang daghan kwarta kung wala kay kalinaw sa imong kinabuhi, hindi mapayapa ang puso mo, hindi mapayapa ang kaisipan mo, ang gawas na gamay diferensya husgado ta. No? Wala sa kabalo nga ang husgado kanang gitawag naton nga ginhila na sa kalibutan. Unta, kung nabalaan nila ang dalagan sa kinabuhi sa mga tao na wala diha sa Dios na ay padulungan dili nun anak. Okay. Panbisan ingon ana na wala naton sila, wala na hibaluan nila ang dalagan sa kinabuhi. Kundi lang tamundang sa pag-ampo ngadto sa Ginoo kay matod pa may gusto sa Dios ang tanan nga mga tao makadangan sa kaluwasan diha sa Ginoo. Kaya ana lang ampo ta sa gobyerno, ampuan nato sila nga ang Dios magahimo sa paagi sa ilang kinabuhi nga ablihan ang dalan sa espirituhanon sa pagkabuhi diha sa Ginoo. Okay? Di ta magdugay tungod kay ang aton nga oras para sa Dios kag para sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Ang atong pastor iya basta pastor kagani ang gitawag na siya mientras duna pa'y nagasimba pabiling gina sa pagwali ang alagad sa Ginoo. Kung wa na'y walihan iyan kaugalingon iya walihan. Okay? Muna sa ato nga nakita naton sa sitwasyon sa kinabuhi pila lamang pero ang ato mahambal wala nagasurrender ang ato nga mga katawhan nagigamit diha sa Ginoo. Okay? Padayon sila nagawali diha sa Ginoo na gigamit sa Ginoo kanang ingon pa niya walihan ko ganing tuon nga di man nakahambal. No? So kana pa bagkang nakahambal intras dunay isa, dunay duha basta magpabilin ngadto sa Ginoo. Hindi importante nga maayo man tan daghan ta pero kung wala man dili ta daghan wala ta nga nagahimo siya sina mo atras diha sa Ginoo. Kay ang Biblia abi basta tinawag kita sa Ginoo, pabilin kita sa pagtindog, sa pag-alalay, sa pagpakaon sa mga karniro na dapat pakanon sa espirituhanan. Kaya di na magtugay, hatag na ito ang panahon sa panogahambal na ito, Pastor Dong. Kaya manindog na ito, palakpakan na sa ang Ginoo. Hallelujah! And praise God, God is good. All the time. Pwede ba natin ialay muna natin ating sarili sa ating Panginoon? Yes, Lord, hallelujah. Wala po kaming pwedeng maialay sa inyo, Panginoon, kundi ang aming sarili. Na isang buhay na alay, Panginoon. Hayaan niyo po, Diyos, na kayo po ay mag-usap sa aming mga puso. Salamat, Panginoon, ay kay naririto. Kasama po namin kayo sapagkat ikay nangako. Saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa iyong pangalan, ikaw ay aming kapiling. Purihin ka, Panginoon, kaya ngayong umaga, O Diyos, salamat. Dahil kami nakarating na maluwalhati, Panginoon. Isang malaking tagumpay, Panginoon, ay amin pong naihandog sa inyo. Ang aming sarili, sapagkat ito ay galing sa inyo, Panginoon. Ang aming kalakasan ay galing sa iyo. Ano kaya ang mangyari kung wala
kaming kalusugan, hindi po malakas ang aming katawan, hindi po kami maaaring makarating sa iyong bahay. Ngunit salamat, Panginoon, sa kabila ng mga may pinagdadaanan, ang ibang mga kapatiran, salamat, Panginoon, sapagkat ikaw nagtagumpay sa kanilang buhay. Tagumpay ang iyong mga anak sa araw na ito. Kaya, Panginoon, tanggapin niyo po ang aming matatapat na pagpupuri. Tanging ikaw lamang, Panginoon, ang aming pinararangalan. Ikaw lamang ang aming pinaglilingkuran. Ikaw ang aming minamahal, Panginoon, sapagkat kung wala kayo sa aming buhay, wala po kaming magagawa, Panginoon. Kaya salamat sa lahat ng iyong mga kabutihan. Lahat na papuri tanging sa iyo lamang. One more time, ating purihin sa palakpakan ng kabutihan ng ating Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon. Malaya na po kayo magsiupo, mga kapatid. Amen. At salamat po sa ating dakilang Diyos. Tayo po ay nandito po sa kanyang tahanan upang patuloy po nating pakakainin ang ating mga kaluluwa. Yamang alam po natin, mga kapatid, ang salita ng Diyos, ito po ang pagkain ng ating mga kaluluwa. Upang tayo ay patuloy na maging matatag at matibay habang naghihintay po tayo sa nalalapit na pagparito ng ating Panginoon. Hallelujah. Amen. So, ngayong umaga, mga kapatid, tayo po ay mag-aaral ng mga salita ng Panginoon sapagkat ang sabi po ng Biblia sa John 5:39, search the scriptures, for you think in them ye have eternal life. Kaya sa pamamagitan po ng ating pong pag-aaral sa mga salita ng Panginoon, ang gantimpala po, mga kapatid, sa mga nananaliksik sa kanyang mga salita ay buhay na walang hanggan. Amen. Sapagkat ang sabi po sa 8:32 rather ng John, and ye shall know the truth, and the truth shall make us free. At ating malaman ang katotohanan, at ang katotohanan po ang siyang magpapalaya sa atin. Now, napakahalaga po ang ating tatalakayin ngayong umaga, mga kapatid. Palibasa ay pagdating po sa paglilingkod sa ating Panginoon, pagdating po sa tinatawag na pagkilala sa Diyos, isa po ito sa pangulong utos ng Panginoon. Paano po natin siyang makilala ng lubusan? Ano ang sabi po ng Biblia? The first of all the commandments is the Lord our God is one Lord. So sa makatuwid, napakahalaga po talaga na makilalan po natin kung sino ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Amen? Sapagkat nakakalito po, mga kapatid, pagdating po sa tinatawag na paksa ng pagka-Diyos. Very controversial topics po ito sapagkat ang buong sanglibutan hindi po nagkakaisa sa pagkilala kung sino ang sasambahin at kung sino talaga ang paglilingkuran. So napakarami po, mga kapatid, ang nalilito. At napakahalaga na dapat po natin, mga kapatid, malaman ng lubusan na wala na pag-alinlangan kung sino po ang karapat-dapat na Diyos na dapat po natin paglingkuran. Sapagkat ang Diyos ay Diyos na mapanibugubin. Siluso po ang Diyos, mga kapatid. Di ba? Di ba? Nakuha din natin yung nature na yan. Kaya nga sa mag-asawa, dapat talaga wala na siyang ibang mamahalin, wala na siyang ibang iibigin maliban sa kanyang asawa. At pag umibig ka ng iba, magsisilos yan. Saan ba natin nakukuha ang ganyang uring espiritu? Galing po yan sa Panginoon. Dahil ang sabi ng Panginoon, huwag kang maglilingkod o sumamba sa kanino paman o ibang Diyos maliban sa akin, sapagkat akong Panginoon mong Diyos na Diyos na mapanibubuin. Amen. Everybody say praise the Lord. Now, ngayon, mga kapatid, dahil napakalaga po ang
ang ating pag-aaralan. So, kailangan po na ma-absorb po natin ito, maintindihan po natin mabuti. So far, wala namang problema sa atin sapagkat tinuruan po tayo mula sa salita ng Diyos kung sino po ang dapat nating sambahin at sino pong Diyos na dapat nating kilalanin. Hallelujah. Ngayon mga kapatid, para naman siyempre, ang sabi ng banal na kasulatan, marami pong mga tao na naghahanap din po ng katotohanan. Kaya kung alin o kung ano po yung pag-asa na sa atin, dapat din naman po na maibahagi po natin sa iba. Kaya nararapat mga kapatid na sabi nga ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 15 verses 1 and 2, "For I declare unto you the gospel which I preach unto you, which ye have received, wherein ye stand, by which also ye are saved, unless you believe in vain." Kaya tungkol daw sa Ebanghelyo na ating tinanggap, na siya naman nating pinananatilihan. Tingnan nyo yung tinanggap natin mula sa aral ng mga apostol na siya ngayon tinatayuan natin, talaga namang binigyan tayo ng assurance. Ano po ang assurance kung tayo po ay mananatili sa aral na tinanggap natin mula sa mga apostol? Ang sabi po mga kapatid ng banal na kasulatan, sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo. Ibig sabihin, walang alinlangan. Walang alinlangan. Kapag tayo po ay nanatili sa aral ng mga apostol, sapagkat sila po mga kapatid ang binigyan ng karapatan at kapangyarihan ng Panginoon tungkol sa Ebanghelyo na dapat tanggapin ng sinuman. Galatians 1:8, ano ang sabi? Kahit mat kami anghel mula sa langit ang mangaral ng ibang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay itakwil. Sa makatuwid, ang ating pong aral mga kapatid, we cannot teach beyond what the apostles taught. We cannot teach beyond what the apostle taught. Our doctrines should only revolve within the perimeter of the apostles. Why? Curse away those who teach beyond the apostolic doctrines. Kaya ang ating pagtuturo mga kapatid, hindi po tayo magtuturo na lampas o kaya hindi po sang-ayon sa itinuturo ng mga apostol sapagkat mayroon pong babala. Ano po ang babala mga kapatid? Kapag nangaral po tayo ng ibang ebanghelyo, itakwil. Kahit pa anghel. Mabigat kahit pa anghel mangaral. So, ano kaya kung tao lang mangaral pagkatapos ang tao nangangaral? Iba po ang kanilang dinadala sa ebanghelyo na ipinangangaral ng mga apostol. Ako'y nagpapasalamat din mga kapatid dahil every morning umaattend ako ng prayer meeting at doon sa prayer meeting, doon mga kapatid nagkakaroon ng sharing. O sa pamamagitan ng sharing, nagkakaalaman mga kapatid kung paano talaga ang tao makakatiyak sa kanyang kaligtasan. Kasi ang importante talaga sa buhay na ito, bago tayo mamatay, bago tayo mawala sa daigdig, masigurado po natin ang ating kaligtasan. Dahil kung naglilingkod po tayo sa Diyos mga kapatid, at hindi sigurado, sayang lang po ang panahon na ikinabubuhay natin sa mundo. Kaya papasalamat po tayo, we are on the right track. Nasa katotohanan po tayo, walang alinlangan. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. Kaya ang sabi ito ngayon mga kapatid, bakit nalilito, nagugulumihanan ang napakaraming mga tao at hindi talaga nila makilala ng lubusan kung sino talaga ang tunay na Diyos. Ang dahilan po, ito ang dahilan mga kapatid. Kung
kung sana tanggapin lamang sana nila itong pag-aaralan natin ngayon, hindi na po sila malilito, hindi na po sila mga kapatid, magugulumihanan o mag-alinlangan kung sino talaga ang tunay na Diyos. Everybody say, praise the Lord. Palagpakan muna natin ating Panginoon mga kapatid. The dual nature, ito po ang problema sa nakararami. Hindi po nila matanggap ang dalawang kalikasan ng ating Panginoon. The dual nature of Jesus Christ proves that He is God. Ang dalawang kalikasan ng ating Panginoon, mga kapatid, ito po ang nagtuturo at nagpapakilala na ang Panginoong Jesucristo, siya nga ang tunay na Diyos. Amen. Dual nature means, alam po ba ninyo yung dual nature? Ang kahulugan po ng dual nature, mga kapatid, ay ito. Dual nature means Christ possessed two natures. Ang ating Panginoong Jesucristo, ito ang napakahalagang katotohanan, mga kapatid, na ang dapat ang bawat isa sa atin ay magiging sold out at malaman niya ang katotohanan ito upang sa gayon tayo po ay magkapagbahagi ng maayos doon po sa gustong makinig sa akin para malaman nila ang katotohanan at pag narinig nila at sinampalatayanan nila ito, sila po ay mapapalaya, mga kapatid ko, sa tinatawag maling aral. Everybody say praise the Lord. Christ possesses dual natures. He is both God and man. Iyan ang isang bagay, mga kapatid, na nagkakagulo at nagkalito-lito ang napakaraming iba-ibang pananampalataya, mga kapatid. Dahil kung matanggap lamang nila na ang kalagayan ng ating Panginoong Jesucristo, mayroong dalawang kalikasan. Siya ay tunay na Diyos at tunay na tao. Siya ay espiritu at siya ay laman. Iyan. Siya ay tunay na Diyos at tunay na tao. Espiritu at siya ay laman. Anak, Father, and Son. Siya ay Ama at siya ay anak. Siya ay tinatawag immortal and mortal. Namamatay at di namamatay. Dual nature, namamatay at di namamatay. Invisible and visible. Hindi nakikita at nakikita. Yan ang sinasabi sa Isaiah 9:6. This is the wonder of Christ. Bakit? Bakit naging kamangha-mangha ang ating Panginoon? Sapagkat meron po siyang taglay na maraming titulo. Hindi lamang isang titulo ang nakakapit sa Kanya. Everybody say praise the Lord. So sa Isaiah 9:6, mga kapatid, sinasabi ron, for unto us a child is born, and to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder. And his name, ito ang kamangha-mangha, and his name shall be called Wonderful, kamangha-mangha, Counselor, Tagapayo, the Mighty God, makapangyarihang Diyos, Everlasting Father, walang hanggang Ama, Prince of Peace, Pangulo ng Kapayapaan. Ganyan kalupit ang titulo ng ating Panginoon. Diyan nalilito ang napakarami dahil ang akala nila, mga kapatid, kaya nga ang sabi ng iba tao lang, ang sabi ng iba propeta lang, ang sabi ng iba servant lang. Lahat ng yan totoo, pero wag ka lamang tumigil sa ganong titulo dahil marami pang iba ang ikinakapit na titulo sa ating Panginoon.
Kailangan tanggapin natin at paniwalaan natin lahat yan para huwag tayong malilito. Dahil kapag isa lang ang ating paniniwalaan, mga kapatid, malilito po ang napakarami. Kaya itinuturo po natin kung ano nga po talaga ang tunay na kalagayan ng ating Panginoon. Siya ay tunay na tao at tunay na Diyos. Amen? Ang nakapagtataka sa iba, hindi nila matanggap. Anong klase niya? Ama, anak pa? Kaya nalilito ang iba. Pero salamat mga kapatid, dahil yung ating doctrine backed up by scriptures, pwede yan patunayan sa mga bersikulo. Hindi tayo nagtuturo mga kapatid ng wala sa Biblia. Dahil ang tunay na kulto, mga kapatid, ay yung pagtuturo na hindi napapatunayan o nababasa sa Biblia. Yan ang kulto. Pinagbibintangan tayo minsan na kulto daw tayo. Paano maging kulto kung ang iyong aral ay nakasulat sa Biblia? Palagpakan natin siya. Amen. Now, itinuturo po sa atin bakit gano'n na lamang karami ang titulo ng ating Panginoon. Kaya itong dual nature of Christ, mga kapatid, napakalaga po talaga ito sa bawat isa sa atin na kailangan maintindihan natin, maliwanag pa sa sikat ng araw, mga kapatid, ang katotohanan ito sapagkat napakarami pong nalilito, napakarami pong nag-alilangan at ang malungkot, mga kapatid, naglilingkod sila sa Diyos, hindi talaga nila lubusang kilala kung sino ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Pero sa ganang atin, mga kapatid, maliwanag pa sa sikat ng araw. Palagpakan natin ang Panginoon. Amen. Paano nagkaroon ng dalawang kalikasan ang Panginoong Kristo? Back up by scriptures yan, mga kapatid. Nature of man, 1 Timothy chapter 2 verse 5. Nature of God, Hebrews chapter 1 verse 8. Kaya walang lusot. Bakit mayroong nature of man? Nasa Biblia. Ano ang sinasabi ng Biblia? Na ang sabi sa 1 Timothy chapter 2 verse 5, there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. O nature of tao, nature of man. Kalikasan tao, maliwanag. Pag sinabi naman natin nature of God, yes, may kalikasan siyang tinatawag pagka-Diyos, may mababasa. Saan po mababasa? Hebrews chapter 1 verse 8. At sinabi, and unto the Son he saith, thy throne, O God, is everlasting. Ang trono, sinabi sa anak, ang trono mo, O Diyos, ay magpakailanman. Palagpagan natin ang Panginoon. Kaya nature of man and nature of God. Bakit kailangan ng nature of man? Ito ang ating paliwanag. Bakit kailangan may kalikasang tao? And his humanity meant for him to minister, to humanity, take upon himself the sins of the world, and die on the cross for all men. Ano ang purpose ng humanity? Bakit may kalikasang tao? Bakit nagkatawang tao? Sapagkat ang kanyang laman-laman, ang tanging paraan upang ang tao ay tubusin sa kanilang mga kasalanan. Dahil kung walang dugo, kung walang inialay na laman, wala nang kapatawaran. Paano tayo ngayon makapanumbalik sa Diyos kung walang laman? Dahil yan po ang required ng law. Without shedding of blood is no remission of sins. Hebrews 9:22. Walang kapatawaran ng kasalanan kung walang dugo na kailangang dumanak. Kaya
Ano ang sinabi sa 1 Timothy chapter 3 verse 10? Without controversy. Ito ang magaling na scripture. Wala nang pagtatalo. Bakit pagtatalunan pa? Napakaliwanag sa sikat ng araw. God was manifest in the flesh. Ang Diyos nagkatawan sa laman. Bakit ang Diyos kailangang magkatawan sa laman? Para matubos ang kasalanan ng mundo. Amen? Kaya may laman. Kaya ang kalikasan ng ating Panginoon, laman at espiritu. Huwag lamang hanggang laman. Siya po ay may kalikasan, Diyos, espiritu. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. At ito pa, siya ay ama at siya rin ay naging anak. Oh, nalito ang iba. Bakit? Ama, naging anak pa? Well, ganyan mga kapatid. Ang kapangyarihan ng Panginoon, pwede siyang lumagay kahit anong gusto niyang gagawin, pwede. Pero, meron bang backup sa scripture? Meron. Kaya si Prophet Isaiah, mga kapatid, and as God, Jesus as God, Prophet Isaiah called him the mighty God. As man, Isaiah called him a little baby. Kaya sa aklat ng Isaiah 9:6, dalawa doon, pinanganak na isang lalaki. Ang lalaking ito, ang batang ito, ang kanyang kalikasan ay makapangyarihang Diyos. Everybody say praise the Lord. Kaya, and his humanity, para siya mga kapatid, ang sangkatauhan ay matubos sa pamamagitan ng kanyang laman. But, in his divinity, sa kanya namang pagka-Diyos, ibig sabihin, in his divine nature, made it possible for him to possess divine power and attributes and be worshipped. Kaya sa banal na kasulatan, napakaliwanag. Walang sinumang tao na pwedeng sambahin kahit anghel na hindi pinasasamba, bawal yan. Bakit? Sa Mark chapter 2 verse 5, nasasabi roon, mga kapatid, sino baga? Sino baga ang nararapat lamang sambahin? Walang iba, kundi tanging Diyos lamang. Sige nga, tingnan niyo po mga kapatid. Kung hindi ako nagkamali, Mark 2:5. Tingnan niya natin. Mark 2:5. Mark 2:5. Mark 2:5. Tingnan natin kung I see. Tama. Ang sabi rito, sa una, Mark chapter 2 verse 5. Sabi rito mga kapatid, na sa pananampalataya, sinabi ng lumpo, at pagkakita kay Jesus, kanyang sinabi, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan. Number 1 attributes. Walang sinumang makapagpapatawad ng kasalanan maliban sa Diyos. Kaya nga galit ang mga Hudyo. Kasi nagpatawad siya ng kasalanan. Diyos lamang ang may kakayahang magpatawad ng kasalanan. Everybody say praise the Lord. At sa verse 7, ito na ang sinasabi. Bakit nagsasalita ang taong ito ng ganito? Siya'y namumusong. Sino ang makapagpapatawad ng kasalanan kundi isa? Ang Diyos lamang. Palagpakan natin ang Panginoon.
Kaya mga kapatid, sa pagpapatawad ng kasalanan, walang sinumang makapagpapatawad. Sabi ng Biblia, isa lamang Diyos. At ang karapat-dapat na sambahin, hindi pinasasamba ang anghel, hindi rin pwedeng tumanggap ng pagsamba. Sino lamang ang karapat-dapat na sambahin? Ang Diyos. So, ang ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid, hindi niya pinagbawalan ang lumapit sa Kanya at sumamba. Sapagkat, ano ang sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid? Sa John chapter 14, sabi ni Felipe, Panginoon, ipakita niyo sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin. Sumagot ang ating Panginoon, Felipe, matagal niyo na akong kasama, diya't at hindi niyo pa ako nakikilala. Hindi ka baga naniniwala na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Oh, you see? Hindi ka baga naniniwala na ako'y nasa Ama? Kaya mga kapatid, nananahan kay Kristo ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Ang sabi naman ng ibang apostol sa 8:19 ng Juan pa rin, saan naroon ang iyong Ama? Ang sagot ng Panginoon, hindi niyo ba ako nakikilala? Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya, mga kapatid, sa banal na kasulatan, maliwanag na siya ang Diyos at siya ay tao. Siya ay espiritu, siya at siya rin ay laman. Kaya nga, di ba mga kapatid, malimit nating bigkasin dito yung 18:20 ng Matthew. Ano yung sinasabi ng 18:20 ng Matthew? Yan. Forward 2 or 3 are gathered together in my name, there am I in the midst of them. Bakit? Dahil siya espiritu. Amen? Kaya ang dahilan, ang layunin kung bakit may laman, napakaliwanag na po sa atin para may pagtubo sa kasalanan. Pero ang hindi nila nalalaman, mga kapatid, na siya po ang Diyos Espiritu. Kaya sa 4:24 ng Juan, sabi roon, God is Spirit, ang Diyos Espiritu. Kaya si Kristo, mga kapatid, kung saan nagkakatipon 2 o 3, nasa kalagitnaan siya, sapagkat siya ang Diyos Espiritu. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah! Now, matutunayan natin ngayon, mga kapatid. Ito ang gusto kong ipaabot sa inyo para maliwanag na ang Diyos ba nung lumang tipan, ang Diyos ba nung nakaraan, ay siya rin bang Diyos? Sabihin natin sa Old Testament, siya rin ba? Mayroon bang mga ebidensya mula sa banal na kasulatan na nagpapatunay na ang Diyos ng lumang tipan ay hindi iba sa Diyos ng bagong tipan? Yung makapangyarihang Diyos sa lumang tipan ay hindi po iba, mga kapatid, sa ipinakikilalang Diyos sa bagong tipan. Dahil kung magkaiba, mga kapatid, dalawa ang Diyos. Pero ayon sa liwanag ng mga talata na ating titingnan ngayon, nagpapatunay lamang, mga kapatid, kapag ito rin ay tanggapin ng napakaraming mga tao, mapapalaya talaga sila sa katotohanan. Kasi ang kanilang paniwala, iba ang Diyos sa lumang tipan at iba rin ang Diyos sa bagong tipan. Pero sa ganang atin, dahil mayroon tayong backup scriptures, mga kapatid, na nagpapatunay
na hindi po iba ang Diyos ng lumang tipan sa Diyos ng bagong tipan. At lalong gumanda mga kapatid, dahil ang Diyos ng lumang tipan hindi talaga binigyan. Maraming katawagan, pero yung tinatawag na personal name of God, secret yun sa Old Testament, hindi ipinahayag. Pero malalaman natin, sa bagong tipan, papasalamat po tayo dahil saklaw po tayo sa bagong tipan mga kapatid, na ang pangalan ng Diyos ay kumpleto at napakaliwanag. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay, so walang pagtatagal mga kapatid, patutunayan po natin sa mga salita ng Diyos na ang makapangyarihang Diyos sa lumang tipan ay ganun din, hindi magkaiba sa Diyos na nakilala dito sa bagong tipan. Tingnan natin ang Exodus chapter 3. Exodus chapter 3, verse 13 and 14. Exodus. Okay, kahit hindi na tayo nakakapag talaga ng basa ng pero kailangan gusto ko itong mga kapatid para at least ma-review natin at maging maliwanag sa ating kaisipan na meron lamang talaga hindi nagsisinungaling ang Diyos sa kanyang maraming at patuloy, paulit-ulit na sinasabi na wala nang ibang Diyos liban sa akin. Talagang nagsasabi talaga ang Diyos ng totoo. Pero ang mga tao lang mga kapatid ayaw maniwala. At para bagang ipinalalabas nila na mas marunong pa sila sa Diyos dahil ayaw nilang maniwala na meron talagang iisang Diyos. Ang iba, sobra pa sa iisang Diyos. Ito ang sinasabi. Tingnan natin mga kapatid, kung mapapatunayan natin na hindi po iba ang Diyos sa lumang tipan at ang Diyos ng bagong tipan. Ito ang sinabi mga kapatid ni Moses. Verses, Exodus chapter 3, verses 13 and 14. Pakinggan ninyo mga kapatid. At sinabi ni Moses sa Diyos, narito, pagdating ko sa mga anak na Israel at sasabihin ko sa kanila, sinuko ako sa inyo ng Diyos ng inyong mga magulang at sasabihin nila sa akin, ano ang kanyang pangalan? Ano ang sasabihin ko sa kanila? Ito mga kapatid, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay nagsalita, kausap si Moses. At ito ngayon mga kapatid ang kanilang tinatawag na conversation. Kaya nga, ang sabi ni Moses mga kapatid, na kung tatanungin ng bayang Israel ang iyong pangalan, ano ang aking sasabihin? Ano ang sagot ng Panginoon? Verse 14. At sinabi ng Diyos kay Moses, ako yaong, ako nga. At kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ng Israel, sinuko ako sa inyo, ni ako nga. Itong word na ako nga, I am that I am. Take note. Ito mismo ang pagpapakilala ng Diyos na makapangyarihan sa Old Testament. At ang sabi niya, sabihin mo sa mga anak ng Israel, pinasasabi niya kay Moses, kung sino ang nagsuko sa iyo at ano ang kanyang pangalan. Ang sabi niya, ako nga, I am. Ako nga. Everybody say praise the Lord. Ngayon, mga kapatid, kung ating pong halugugin ang banal na kasulatan, wala po tayong masusumpungan kung sino mang tao o sino mang nilalang na may claim na nagsasabi, ako nga, I am that I am. Walang ibang nag-claim ito maliban sa ating Panginoon. Palakpakan natin siya. Ngayon,
itong pakikipag-usap ni Moses sa makapangyarihang Diyos. Tingnan natin ang pakipag-usap ng Panginoong Hesukristo sa mga Hudyo. Tingnan natin mga kapatid, kung sino itong makapangyarihang Diyos na nagpakilala. Ako nga. Tingnan natin. John chapter 8. John chapter 8, no? Tingnan natin sa John chapter 8. Maliwanag ito mga kapatid. Tingnan natin. John chapter 8, verse 55 muna hanggang 56 na lang para madali tayo. Ang sabi rito, John chapter 8, verse 56 up to 58. Nagala ang inyong amang si Abraham na makita ang aking araw, at nakita niya at natuwa. Sinabi nga sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo na si Abraham. Verse 58, sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ako nga. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya yung makapangyarihang Diyos, mga kapatid, na lumalang ng lahat ng mga bagay sapagkat siya ang simula ng lahat ng mga bagay. Nagpakilala kung sino siya. Ako nga, yaong si ako nga. Iyan ang sabi. Ngayon, isang napakaliwanag na katotohanan, mga kapatid. Libu-libong taon na ang nakaraan, nakalipas, makinig kayong mabuti. Itong pakikipag-usap ng Panginoong Jesus sa mga Hudyo, hindi lang daang-daang taon, libu-libo ng taon. Napakatagal na panahon. Kaya nga, hindi ba tayo magtataka, mga kapatid? Hindi ba napakaliwanag ang pahayag ng Biblia? Bago pa ipinanganak si Abraham, ilang henerasyon na, mga kapatid, ang dumaan. Pagkatapos ngayon, walang alinlangan, matapang na pinanindigan ng Panginoong Hesukristo. Ang sabi niya, mga kapatid, bago ipanganak si Abraham, ako nga. Hindi ba, mga kapatid, ang makapangyarihang Diyos sa lumang tipan na nagpakilala, ako nga? Kaya napakaliwanag po, mga kapatid, na ang Diyos ng lumang tipan ay hindi po iba sa Diyos ng bagong tipan. At nagpapakilala lamang dito, mga kapatid, at malaman natin sa mga susunod pang mga talata na ang isang tunay na Diyos meron talagang pangalan, mga kapatid, higit sa lahat ng mga pangalan, lahat ng tuhod luluhod dito, lahat ng dila magpapahayag sa Kanya. Bakit? Siya ang tunay na Diyos. Hallelujah! Sabi ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon. Nakita mo na sa Abraham. Daan-daang taon na, libo-libong taon ang nakalipas, mga kapatid. Tapos sabi ng Panginoon, nagala si Abraham, natuwa, nakita ang aking araw. Wala ka pang 50 taon, nakita mo na si Abraham. Dahil ang makapangyarihang Diyos na nagsalita kay Moses at nagsalita kay Abraham, siya rin ang nagpapatotoo na ang makapangyarihang Diyos sa lumang tipan, siya rin ang Diyos na makapangyarihan sa bagong tipan. Sino? Ano ang pangalan? Sa Old Testament, sinabi lang, I am. Ang pangalan, sabihin mo, ano ang sasabihin nila? Ano ang kanyang pangalan? Ano ang sasabihin ko? Wika ni Moses. Sabi ng Panginoon, itong sabihin mo. Sabihin mo sa aking mga anak na Israel, I am that I am. Ako na. Wow! Ngayon maliwanag, mga kapatid, sa banal na kasulatan, wala pong sinumang umangkin na siya nga. At napakaliwanag din, dahil si Abraham ay napakatanda na. Pero bago ipinanganak si Abraham, nauna pa, mga kapatid,
ang ating Panginoon. Amen. Nauna pa ang ating Panginoong Jesus kay Abraham sa makatuwid. Ang Diyos ng Old Testament at ang Diyos ng Bagong Testamento ay hindi po magkaiba kundi iisa. Amen. Everybody say praise the Lord. Now, mayroon ba tayong katibayan mula sa salita ng Diyos na siya na talaga yung Diyos na nagsalita kay Moses, na siya na talaga yung Diyos na nagsalita kay Abraham? Meron po. Hebrews 13:8. Ano ang sinasabi ng Biblia? Jesus Christ is the same yesterday, panahon ni Moses, panahon ni Abraham, siya pala yun today, hanggang ngayon, at hindi lamang hanggang ngayon, hanggang anong sabi ron? And forever, magpakailanman, siya mga kapatid, nananatiling Diyos na makapangyarihan sa lahat. Wala nang ibang Diyos liban sa Kanya, sapagkat siya yung nagsalita kay Moses, siya yung nagsalita kay Abraham, na ang sabi, ako nga, ang sabi ng Panginoon Jesucristo, na bago pa ipinanganak si Abraham, ako nga. Revelation chapter 22. Para mapatunayan natin na yung nakaraan ba, yung nasa lumang tipan, yung unang panahon, siya rin ba yun? Tama. Revelation chapter 22 verse 13. Tingnan natin. Revelation chapter 22 verse 13. Oh, sige, pakibasa. Sige, pakibasa. 22:13. Ako ang Alpha at ang Omega, at ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas. Sinabi ng Panginoon, mga kapatid, makinig tayong mabuti. Sino ang nagsalita dito? Ang Panginoong Jesucristo. Alpha and Omega. Ang sa Greek kasi, sa Griego, sa Hebrew kasi mga kapatid, ang alphabet nila, ang, di ba sa atin A, tapos ang katapusan Z, di ba? Sa alphabet natin. Sa kanila, ang unang letter sa alphabet, alpha. Alpha. Ang katapusang letra, omega. Okay? Now, ano ang sabi? Napakaliwanag mga kapatid, ang patutuo ng banal na kasulatan na kung sino itong Panginoong Jesucristo, siya ang Alpha at Omega. Anong sabi? Ang una. Ang una. In the beginning, God created the heavens and the earth. Sino ito? Siya yung una. At pagkatapos, sinundan mga kapatid, siya rin yung wakas. Kaya sa aklat ng Revelation, pagbukas mo ng unang kapitulo, maliwanag pa sa sikat ng araw ang kanyang pangalan, Jesus Christ. Panghuling kapitulo ng aklat ng Revelation, sa pinakahuli, nakatatak din Jesus Christ. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya napakaliwanag mga kapatid. Baka sabihin natin na iba yung tuna, iba na yun, iba sa darating now. Dahil ang sabi dito, ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas. Saan ka lalagay ngayon? Maghahanap ka ba ng ibang Diyos? Sino ang may kakayahan? Sino ang may kalagayan ganito? Walang iba ang makapangyarihang Diyos. Sino? Ang ating Panginoong Jesucristo. Revelation chapter 1 verse 8. Tingnan natin sino yan. Revelation chapter 1 verse 8. Revelation chapter 1 verse 8. Ganon din kanina. I am the Alpha and the Omega and the ending, saith the Lord, which is and which was and which is to come, the Almighty. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, ngayon at nang nakaraan at darating ang makapangyarihan sa lahat.
Eh bakit maghahanap pa tayo ng ibang Diyos? Wala nang ibang makapangyarihan sa lahat. Everybody say praise the Lord. Kaya maraming nalilito mga kapatid. At ang nakakalungkot minsan, dinidimot nila ang ating Panginoon. Ay, propeta lang ika. Ay, utusan lang ika. Ay, ikalawang persona lang ika yan sa pagka-Diyos. Hindi talaga siyang una. Mali yan. Isang hindi panghahamak yan sa ating Panginoon. Dahil hindi siya pangalawa, hindi siya pangatlo. Siya ang una. Siya ang huli. Siya ang pasimula. Siya ang wakas. Amen. Sino itong Alpha and Omega? Ang Panginoong Yesu Kristo. Ngayon, ito pa ang napaka-tindi. Sabihin natin, napakahalagang scripture mga kapatid, na ang kalagayan ng Panginoong Yesu Kristo, siya pala talaga ang makapangyarihan sa lahat. 1 Timothy chapter 6. Tingnan natin. 1 Timothy chapter 6. 1 Timothy chapter 6 verses 15 and 16. Sige. 1 Timothy. Gusto ko lang ipaabot sa inyo mga kapatid para wag na tayong magdalawang isip o mag-alinlangan na itong Diyos na ating pinapalakpakan, laging pinupuri pag-araw ng ating pananambahan. Wala na siyang katapat, wala nang ibang Diyos na lumitaw liban sa Kanya. Siya lang ang Diyos na pinanghahawakan ng lumang tipan na hindi na magkaroon ng ibang Diyos. Walang Diyos liban sa akin. Hallelujah. At ngayon, pinatutuhanan ng banal na kasulatan na ang Diyos, ang tunay na Diyos, ang makapangyarihang Diyos, may pangalan talaga. Hindi ka na mag-iisip mga kapatid kung ano pang ikakapit mo na titulo. Talagang direktamente mabanggit natin ang pangalan. Okay, pakibasa. 1 Timothy chapter 6 verses 15 and 16. Okay. Sundan nyo na lang. Nasa kanyang kapanahunan, 14 muna. Kung sino itong tinutukoy dito para maintindihan natin mabuti. 1 Timothy chapter 6 verse 14. Natuparin mo ang utos na walang dungis, walang kapintasan, hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Jesucristo. Alin, sino ang kanyang pangalan? Maliwanag ba? Hindi. Napakaliwanag. Sino itong darating? Sino itong makapangyarihang Diyos at hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon? Napakaliwanag, verse 14. Ang sabi, pagpapakita ng ating Panginoong Jesucristo na sa kanyang kapanahunan, tingnan nyo nasa kanyang kapanahunan, ipahahayag siya na mapalad, tanging makapangyarihan, hari ng mga hari, at Panginoon ng mga Panginoon. Palakpakan natin siya mga kapatid. Hallelujah. Amen. Kaya po sinabi kanina na ang kanyang kalagayan, meron siyang tinatawag dalawang kalikasan. Tao at Diyos. Dahil nabanggit dito mga kapatid, sa verse 16, na siya lamang ang walang kamatayan. You see? Siya lamang ang walang kamatayan. Diba? Namatay naman si Kristo. Bakit? Nung namatay siya, walang kasaysayan sa sanglibutan na namatay at nabuhay muli. Walang nabalita. Kahit na yung tinatawag na mga ina-idolize o ginagawang Diyos ng ibang nasyon na hanggang ngayon mga kapatid, andoon pa rin sa libingan. Pero ang Panginoong Hesus Kristo, kaya nga, ang sabi rito mga kapatid, siya lamang ang walang kamatayan, nananahan sa liwanag, na di malapitan, na di nakita ng sinumang tao o makikita man. Sumakanya nawa ang kapurihan at ang paghahari walang hanggan. Hallelujah. Kaya ipinakilala mga kapatid dito, sino sa kanyang kapanahunan? Sino itong darating?
na ipahahayag na makapangyarihan sa lahat, hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Ngayon, para mga kapatid, mas maliwanag pa kung sino itong makapangyarihan sa lahat, hari ng mga hari. Nabasa naman natin sa verse 14 na ang Panginoong Jesucristo. Pero mas lalong maliwanag kung babasahin natin sa Titus chapter 2 verse 13. Tito kapitulo 2 versikulo 13. Kung sino itong ipahahayag, kung sino itong darating mga kapatid. Okay, pakibasa. Tito, Titus. Ang sabi sa Tito, mga kapatid, looking at the blessed hope and the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Amen. Ano ang sabi doon sa 1 Timothy, mga kapatid? Na sa kanyang kapahanahunan ipahahayag, tanging makapangyarihan sa lahat, hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. At dito po sa Tito 2:13, nahantayin ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Hallelujah! Di ba mga kapatid, napakaliwanag. Bakit kailangan pa bang i-memorize yan? Kailangan pa bang ispilinin? Mga kapatid, napakaliwanag. Huwag na tayong papadala, huwag na tayong mag-alinlangan. Baka mamaya may magturo, mga kapatid, ang ganda-ganda ng mga paliwanag na iba talaga si Kristo, hindi talaga siya ang Diyos. Ito ay ganito, ganyan. Mga kapatid, bakit pa tayo maniwala doon sa sinasabi nila? Ang paniwalaan natin mismo ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sino ang dakilang Diyos at tagapagligtas? Si Jesucristo. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. In conclusion, mga kapatid, ito, pakinggan ninyo. Ang sabi po sa Isaiah chapter 45 verse 21. Ito po ang sinasabi sa Isaiah 45 verse 21. There is no God else beside me. A just God and a Savior, there is none beside me. Ito ang pahayag, mga kapatid, ng makapangyarihang Diyos. Pakinggan ninyo ulit, Tagalogin natin. Ang sabi ng Biblia, walang ibang Diyos liban sa akin. Sino ang nagsabi? Ang Diyos. Nagpapatotoo siya. Narinig ba ninyo, mga kapatid? Amen. Baka natutulog kayo. Ito ang sinabi mismo ng Diyos. Walang ibang Diyos liban sa akin. Isang ganap na Diyos, pakinggan ninyo, isang ganap na Diyos at tagapagligtas. Walang iba liban sa akin. Ang mga tao, mga kapatid, ang dudunong. Aywan ko ba kung saan nila kinuha ang sobrang katalinuhan nila. Lumampas pa ang kanilang kaalaman kaysa Diyos. Nagsabi ang Diyos, wala nang ibang Diyos. Amen. Wala na. Bakit ang sabihin ng ibang tao meron? Sobra talaga. Kaya nga ang tao maraming mga iba-ibang opinion, iba-ibang kuro-kuro. Kaya sabi ko doon sa aming sharing, mga kapatid, para maging safe tayo, at hindi tayo magkasala sa Diyos, dapat ang batayan natin mismo ang kanyang salita. Dahil ang sabi ng Diyos, huwag mong dadagdagan ang aking mga salita. Baka sawayin ka at masunduan kang sinungaling. Ang tao, sumusubra ang dunong. Ang daming nalalaman. Hindi nila pinaniniwalaan o tinatanggap kung ano mismo ang sinasabi ng Diyos tungkol sa kanyang sarili. Ang sabi ng Diyos, Isaiah, bigyan ko pa ng isang scripture. Isaiah chapter 41 verse 8. Ano ang sabi doon? Ng 41 verse 44 verse 8. Ano ang sabi ng Panginoon diyan?
Sabi ng Panginoon mga kapatid, ye are even my witnesses. Whom I have chosen. Anong sabi roon? Is there a God? Ito ang sabi ng Panginoon, no? Is there a God beside me? Yea, there is no God. I know not any. Mismo ang patutuo ng Diyos, ang sabi niya mga kapatid, nagtanong siya Siya mismo ang nagtanong, meron bang ibang Diyos liban sa akin? Sumagot ang Panginoon, wala na akong nakikilala pang iba. Amen? Amen. Everybody say praise the Lord. Now, ito ngayon ang tanong. Ang tanong ngayon mga kapatid, sapagkat wala nang ibang Diyos at tagapagligtas. So, mayroon bang ibang tagapagligtas liban sa tunay na Diyos? Wala po. Amen? Ulitin ko ang tanong. Meron bang ibang tagapagligtas liban sa tunay na Diyos? Wala. Amen? Ngayon, follow up. Si Jesus ba ay siyang, makinig kayo, follow up ko. Si Jesus ba ay siyang tagapagligtas? Siya nga. Siya nga. May supporting verse pa tayo? Meron. John chapter 4 verse 42. Ano ang sabi ng John chapter 4 verse 42? Christ is the Savior of the world. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Maliwanag, ang sabi ng Biblia, wala nang ibang tagapagligtas. Kundi ang tunay na Diyos. Ngayon, ang tanong, si Jesus ba ay siyang tagapagligtas? Siya nga. Ang sabi ng John 4:42, Christ is the Savior of the world. Siya ang tagapagligtas ng sanglibutan. Amen. Meron pa bang, tanong, pangalawang follow-up question, tanong, meron pa bang ibang tunay na Diyos liban kay Jesus? Oh, good. Wala. Kailangan maunawaan natin. Baka sabihin natin, ay hindi, dahil tao lang si Kristo. Ay hindi, propita lang yan. Bakit naging tunay na Diyos? Mga kapatid, ang Diyos nagpapatuto, wala nang ibang tagapagligtas liban sa Kanya. Ngayon, research natin sa banal na kasulatan, si Kristo nagpapatuto na siya ang tagapagligtas. Amen? Amen? Kaya ang follow-up question dito, dahil meron lamang isang tunay na Diyos na tagapagligtas, ipagpatuloy natin mga kapatid doon sa tinatawag na kalagayan ng ating Panginoon. Ang sabi sa John 4:42, si Kristo ang tagapagligtas ng sanglibutan. Kung gayon, mayroon bang ibang tunay na Diyos liban kay Kristo? Wala. Pwede ba nating suportaran? Pwede ba natin back-upan yan o suportaran ng verses? Meron po mga kapatid. Wala na. Kaya, dapat, ito mga kapatid, dahil wala nang ibang tagapagligtas at tunay na Diyos, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya, dapat nating sampalatayanan. Amen? Dapat nating sampalatayanan at ituro na ang dakilang Diyos at tagapagligtas walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Ngayon, saan makikita mga kapatid
na siya ang dakilang, nabasa natin kanina sa Tito 2:13, nantayin niya ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng dakilang Diyos at tagapagligtas na si Yesu Kristo. Everybody say praise the Lord. Ngayon may mabasa ba na si Yesu Kristo, ito ang tunay na Diyos? Hindi rin nila tanggapin yan, mga kapatid. Pero maliwanag pa sa sikat ng araw. Ang sabi ng 1 John chapter 5 verse 20, si Yesu Kristo, ito ang tunay na Diyos. Bakit? Si Yesu Kristo, ito ang tunay na Diyos sapagkat ang Diyos ni Moses, ang Diyos ni Abraham na nagsalita sa kanila, wala pong pagkakaiba, mga kapatid, sa ating pong Panginoong Hesus Kristo, sapagkat nasusulat sa banal na kasulatan, siya ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang ano yun? Una at ang huli, at first and the last. Siya ang tinatawag. Beginning. Siya ang una at huli, pasimula. Yan. Simula. Una at huli, pasimula at wakas. Everybody say praise the Lord. Praise God. Kaya mga kapatid, ito ang napakalagang aral na dapat panghawakan po natin. Wala na pong ibang Diyos liban sa ating Panginoong Hesus Kristo. At nagpapasalamat po tayo sa ating Panginoon dahil ang pangalan ng Diyos sa lumang tipan, ayon po sa ama ni Samson at ayon si Manoah, nagtanong siya, anong pangalan ng Diyos? Bakit mo tinatanong ang pangalan niya? Sikrito. Sikrito. Hindi ipinahayag, mga kapatid. Pero may hula sa banal na kasulatan sa Micah chapter 2 na magkaroon ng isang pangalan ang Panginoon. At salamat, mga kapatid, dahil natupad yung hula sa Old Testament na magkaroon nga ng pangalan ang Diyos. Sino ang kanyang pangalan? Sa 1:21, mga kapatid, dalawang pangalan ay binigay. Una, at ang kanyang pangalan ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kasalanan. At ang pangalawa, Emmanuel. Ano yung ibig sabihin ng Emmanuel? Ang Diyos ay suma sa atin. Everybody say praise the Lord. Kaya ang sabi ng Biblia, para wala nang pagtatalo, mga kapatid, Jesus Christ is the same yesterday. Sa panahon ni Abraham, panahon ni Moses, panahon ni Isaac. Yesterday, today, and forever. Bakit? Sino ba ang Panginoong Hesus Kristo? Siya ang una at ang huli, pasimula at ang wakas. Maliwanag, mga kapatid, wala nang ibang Diyos maliban sa ating Panginoong Hesus Kristo. Palakpakan po natin sa mga kapatid. Hallelujah! Tumayo po tayong lahat. Praise God. Kaya, isang malaking pasasalamat sa ating dakilang Diyos, mga kapatid, na nakilala po natin mismo ang kanyang pangalan. Sapagkat ang sabi po sa Hebrews 4:12, wala nang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat po natin ikaliligtas, kundi ang pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. At sa Philippians chapter 2 verses 11-12, ang sabi roon, mga kapatid, at sa pangalan ng Panginoong Hesus Kristo, lahat ng tuhod ay luluhod sa langit at sa lupa o maging sa ilalim ng lupa. Lahat ng tuhod luluhod sa pangalan ng Panginoong Hesus Kristo, at lahat ng dila magpapahayag na siya ang Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari. Huwag nating ibababa ang pangalan ng ating Panginoon. Ipaglaban po natin ang pangalan ng Panginoon, dahil ito lamang, mga kapatid, dito nakasalalay ang kaligtasan ng sangkatauhan. Wala nang ibang pangalan. Kaya, mga kapatid, marami po ang mga tao ayaw lang gamitin ang pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. Pero sa totoo lang, wala nang ibang pangalan, wala nang ibang
makapagpapatawad ng kasalanan maliban sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Kaya ang bautismo, mga kapatid, na pinanghahawakan natin, kahit napakarami po, mga kapatid, ang tumututol dahil nakararami pong mga sekta, nakararami po ang mga denominasyon na ang kanilang pinanghahawakang bautismo ay bautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Mga damdulahan, mga relihiyon, mga kapatid, ngunit nanatili po tayo sa aral ng mga apostol na ang kanilang daladalang bautismo, ang lahat na kanilang binautismuhan ay sa pangalan ng Panginoong Jesucristo sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Hallelujah! Kaya yan po, mga kapatid, hallelujah, ang atin pong pinagpapasalamat sa ating Panginoon dahil binuksan niya po ang ating mga kaisipan at nalaman po natin ang buong katotohanan na meron lamang isang Diyos at ang kanyang pangalan walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Hallelujah, 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 hallelujah. Kaya mga kapatid, ang sabi po ng banal na kasulatan, anuman ang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoon. Dahil may kapangyarihan po ang pangalan ng ating Panginoon. Anumang kalagayan sa buhay, may problema man tayo, huwag tayong mag-atubili, tumawag sa pangalan ng Panginoon. Mga kapatid, mayroon man tayong mga pagsubok sa buhay. Meron man tayong mga pinagdadaan, huwag nating kalimutan ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat meron po siyang kapangyarihan upang ang ating pong mga kabigatan ay bigyan niya po tayo ng kapahingahan. Ang ating mga dalangin, bibigyan niya po ng kasagutan. Dahil sabi ng Biblia, kung kayo'y magsidalangin sa aking pangalan, ibibigay ko! Hallelujah! Kaya ito ang panahon, mga kapatid, huwag na tayong gumamit ng ibang pangalan. Dahil tayo po ay tinuruan mula sa banal na kasulatan. Ano man ang ating ginagawa sa salita o gawa, gawin po natin. Binigyan po tayo, mga kapatid, ng karapatan. Binigyan po tayo ng kapangyarihan na gamitin ang pangalan ng Panginoon. At kung gamitin po natin na may pananampalataya, mga kapatid, meron pong gagawin ang Diyos sa ating buhay. Meron pong mangyayari, mga kapatid. Meron pong milagro. Meron pong kagalingan. Meron pong kasagutan sa ating mga dasal. Paggamitin po natin ang pangalan ng Panginoon. Let us worship one more time. Purihin ka, Panginoon. Salamat po, Diyos. Salamat sa iyong dakilang pangalan ng Panginoon. Marami pong hindi nakakakilala nito. Ngunit nalaman po namin na ang iyong pangalan ay napakasagrado. Ang iyong pangalan ay makapangyarihan. Ang iyong pangalan, Panginoon, ay makapagpapatawad ng mga kasalanan. Ang iyong pangalan, Panginoon, kahit ang mga demonyo ay ito'y manginginig. Ang mga demonyo, Panginoon, natatakot sa pangalan ito. Kaya nga, noong unang siglo, pinagbawalan ng mga apostoles na binigyan sila ng warning na wag nyo nang gamitin ang pangalan ito, sapagkat alam ng diablo na pagka ginamit ang pangalan ng Panginoong Jesus ay maraming maliligtas. Salamat, Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah.